Tuloy! 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 Okay. Ladies and gentlemen, medyo na-delay lang ng konti. May technical lang tayo. May technical difficulty lang tayo. Okay, ito na tayo. Kumpleto na, banda? So, unahin ko muna, babati muna ako, no? Pele Bia, watching from Las Vegas. My favorite. Thank you po for making me your favorite. Tapos si Bomba Stick. Fantastic. Tapos si Leonor Juan. Tuloy hanggang matapos pa yan kung merong mapapanagutan. Tapos sa Pedrito Hontilla, Edgarma, Sion, Edgar Nacion. Tapos si True Davis, I'm in the live chat. Okay. You're in the live chat. So, okay. So, ang gagawin pa natin is pag-usapan natin yung tungkol kay Ladies and gentlemen, may bago pong order na nilabas ang pre-trial chamber. At hindi ko naman maturing to na masamang balita. Pero tinuturing ko lang ito na medyo nagpa-exciting lang sa laban ng Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Ang pinakahuling issue na pinag-usapan, matutuloy ba yung trial? Kung trial pag-usapan natin, besides the jurisdiction issue. Hindi natin pinag-usapan yung jurisdiction dito, pero halos pag sinabi mo, nasa 90% na ako sure na madidismiss ng kaso ito. Dahil po sa walang jurisdiction. Pero sa issue naman na natuloy, ito yung tinatawag na kung sa Pilipinas pa, ang tawag dito ay pre-trial. Or
Better yet, preliminary trial. Preliminary hearing. Sa kung sa US ito na trial type, na mga jury trial, bago mag-jury trial, ito po yung mga unang hearing na may mga ayusin bago magtuloy-tuloy ang jury trial. Dito naman sa Pilipinas, walang jury trial kundi bench trial ang tawag. Tapos ang ang nagdedesisyon kung kakasuhan ng tao o hindi ay ang prosecutor, pangunang tingin. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagdesisyon ng prosecutor sa Pilipinas na kakasuhan ng isang tao, ay tuloy-tuloy na yun. Sa sistema po ng International Criminal Court, ang kanilang ginagawa, magpalabas muna sila ng tinatawag na warrant of arrest. Doon ay hindi pa sigurado na guilty ang tao, hindi pa sinasabi, hindi pa sapat ang ebidensya. Ang tanging sukatan lang nila ay kung may posibilidad ba na dapat kunin isang tao kagaya kay Duterte. Kung kunin siya pa-aresto kasi ang tingin nila ay dapat madala sa dihig at para naman lilitisin. Pero yung unang paglilitis ng sistema ng dihig sa International Criminal Court po ay ang ginagawa nila po ay ganito. So, bago sila tuluyang trial, hindi pa muna sila didirekta sa trial proper. Dadaan muna pag-aresto sa tao sa medyo ayusin ko lang ko. Kasi atakihin na naman tayo mamaya. Okay? Kasi lagi akong inaatake ng mga hacker ni BBM. Okay. So, sa sistema ng Pilipinas, may probable cause tinatawag pag may base sa ebidensya. Ang ebidensya niya ay mga matapang na at ginawa na ito ngayon ni Remulla sa DOJ na binitbit niya rin sa department, sa ombudsman nung siya naging ombudsman. Ang tawag nila dito ay prima facie with the reasonable certainty of conviction. Yan ang sinasabi nila. So, mas mataas ang uri ng ebidensya ang ginagamit sa Pilipinas para bago mo ipa-aresto ng tao. Pero doon sa ICC, hindi pa mataas ang ebidensya, kundi kung sa Pilipinas na standard, kapag ihambing mo, yung ebidensya ay mababa pa, pero pinapahuli na. Pagpahuli, hindi pa malaman, pagsabihan pa ng ICC yung akusado at saka yung mga umakusa. Magsumiti kayo ng ebidensya ninyo para malaman natin kung talaga may kaso ang pinahuli o wala. Kalain mo. Anong tawag yan? Imprison first and then free later kung walang ebidensya na may sasampa naman sa iyo. So, yan po yung proseso. Dito naman, pero bago ito nagkaganito, mayroong issue na kung ulyanin ba si Digong Duterte o hindi. Yan ang unang naging issue kasi naghain po ng request ang abogado ni Duterte na tingnan muna ang kabuong katauhan ni Duterte, mukhang ulyanin, mukhang malimutin. Ay sabi pa nga ng ibang mga anti-DDS, sabi niya, kuno-kunwari lang yan. Sabi naman ng DDS, pati ako naman, siyempre, nakita ko sa kanyang obserbasyon ko sa kanyang pananalita na kahit dito pa sa Pilipinas ay lagi niya nakakalimutan yung kanyang unang sinabi. Kaya iyan po ang source, sa totoo lang,
ng argumento kung abogado niya, Your Honor, it is very clear here in the first statement of the accused. He said this. And then in the second statement of the accused, he said this. And it seems there is no connection between the first statement and the second statement. Yan po ang makikita doon. So, anyway, we will cross the bridge when we are there. Tapos, ang mangyari nito ay, ang tawag na proseso na itutuloy ay pre-trial. Confirmation of charges, pre-trial. Ang malapit pre-trial ang ginamit ko na termino, kasi sa Pilipinas, pre-trial ang tawag niyan, bago mag-ano. Ang pre-trial naman sa Pilipinas, ay yung mga umaakusa, magbitbit ng kanilang ebidensya, listahin ang kanilang mga testigo, at listahin din ang kanilang mga tinatag na documentary evidence. At mag-usap-usap kung ano mga ebidensya ipapresenta. So doon pa lang maglilista na kung ano mga ebidensya, at para ang adikain ay para tuloy-tuloy ang trial at hindi na maantala. Ganun pa man, lagi na antala ang trial sa Pilipinas. Siyempre, hindi mo rin maiwasan mga maraming tanong sa gitna at magreklamo yung akusado. Mostly po ang cause ng delay sa Pilipinas sa aking karanasan ay yung mga tanong o questions ng mga abogado. Tapos sa mga tanong po ng abogado ay dalawang uri po yan. Tanong na totoo, na genuine o lehitimo, at tanong na ginawa lamang na tanong para ang sadya ay mapapatagal ang trial. Ang ehemplo ko dito po, yung nangyaring hearing sa 3rd Division ng Sandigan Bayan noong last week, na naghihiring sana si Bong Revilla at babasahan sana siya ng tinatawag reading. Basahan siya sana ng akusasyon. Sino to? Si Attorney Andre Casinillo. Alam mo, Andre, ang ugali mo po ay discriminatory mga salita mo, Andre Casinillo. So, pasensyahan tayo, kang ko na lang malayo po kasi sa topic mo binabanggit mo, kaya ang gagawin ko lang sa iyo, alam ko binabayaran ka ng troll, kaya para hindi ka makaistorbo sa akin, ban na kita po, Andre. Lagi kang pumapasok kasi. Ang pakiusap ko lang sa inyo, kung ang target na naman dito ay mag-istorbo, tawagin niyo ko kalbo, out ko kayo. Okay? Pwede kayo po magkontra, pero yung dissenting salita. Okay? So ngayon, ang naging issue rito yung kanyang kalusugan. Pero sabi ng tatlong doktor, sabi, pwede. Okay. Anyway, lahat naman po niyan ay opinion. Depende naman yan kung sa actual na dun ko sa pag-trial, ay makikita naman talaga yan. So, tuloy-tuloy ang trial. Sa confirmation charges lamang. Ang confirmation charges lamang po yan, ulitin ko lang is, diyan pa magkalam-alaman kung talagang may kaso ba si Duterte o wala. Ibig sabihin, sa ngayon na nakakulong si Duterte, hindi pa natin masasabi na may kaso. Kasi ang katotohanan ng buhay, wala pa siyang kaso. Dito pa sa confirmation charges, malalaman kung talagang may kaso siya. At malalaman kung may kaso siya ay kung malakas ang ebidensya. Ngayon, ito naman ang aking itatanong. Matuloy dahil nga kaya naman doon niya sumagot. Pero ang tanong ko, bakit nitong 2 weeks ago, nagpalabas ng advertisement, patawag ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. Nagpalabas ng utos na nag-iimbita sa mga pulis sa Pilipinas.
mga PIDEA na magpalista at sumali na magiging magiging witness laban kay Digong Duterte. So kung ganon, kung sapat pa ng ebidensya ng prosecutor, dapat hindi na siya magpatawag. Kasi ang katotohanan ng buhay, sa charge po nila, 41 na pagpatay ng tao lamang ang kasong kinarga nila. So kung 41, akala ko ba 30,000? Diyan kaya magtataka. Ibig sabihin kung 41, ay ibig sabihin mas marami pa pala yung pinangako ni Minardo Guevara, huwag kayo makialam sa Pilipinas at kaya namin resolbahin ang aming problema at kami na lamang po ang mag-aakusa at maglilitis kay Digong Duterte. Parang ganon. Yun, lumalabas, 41 lang pala sila. Mas marami pa nga sa Pilipinas, 60. So, nevertheless, what is important is, ang pag-usapan kung may ebidensya, pero ngayon ko na pinipredict ko pala ngayon, medyo nakulang sila sa ebidensya. Number 1 ko na proposition is, pinaristo nila si Duterte na hindi pa yung sapat ng ebidensya. Number 2 na proposition ko ay, nagpatawag sila ng mga testigo ng mga pulis na pwede pumasok. Well, kung ako tanungin mo, pulis pag-usapan natin. Kilala naman natin kung gumalaw ang pulis sa Pilipinas. Siyempre, kapwa natin Pilipino yun. At ako, bilang matagal na naging reporter, saka editor sa People's Tonight, nakasama ko lagi sa mga tinatag naming coverage. Magko-cover ako sa maghanap ako ng mga pangyayari o mga ganap sa mga lahat ng police station at kuminsan sumasama pa ako sa raid. Sumasama pa ako sa kuna. Ganon ako nung araw. Ngayon, ang nangyari sa kanilang akusasyon na 41 lang, magdududa ka, no? Ang kasunod kong problema dyan is na hindi ako believe sa kanila, yung katotohanan na isa lamang ang kanilang pinalabasan ng warrant. Si Digong Duterte lamang. Alam mo, logic tells us that in a crime na merong mastermind, hindi ka mananalo laban sa taong kinakasuhan mo na mastermind kung hindi mo ipahuli ang mga inutusan na pumatay. At kailangan maisumiti ang autopsy report ng taong pinatay para masasabi mo, may bigyan mo ng pangalan na totoong tao, hindi yung haka-haka lang. Kasi proof beyond reasonable doubt kapag criminal case. So, kailangan makapag-produce sila ng pangalan. Kung may pakita ang litrato ng kalansay, may produce sila ng pangalan na yan ay talagang si Pedro yan. Hindi pwede po na mananalo kayo laban kay Edong o kay Digong kung mga boto lang at saka listahan lang ng pangalan. Kailangan ipakita yung patay. Yan tinatawag ng body of the crime. Corpus delicti kung sa Latin pa na salita. So ano ngayon kung hindi nyo papakita? Sa kasong ito, pwede po dito isumiti yung mga medical reports at saka ng mga report na inattest ng mga medical examination professionals natin. So, nakita ko talaga sobrang hirap ito. Kung isa lang ang tao hulihin mo, sabi ko nga, hindi mo mapapatunayan na si Digong ang mastermind. Alam naman natin na wala silang ebidensya magsasabi na inutusan ni Digong. So, saan ba talaga ang kanilang lakas ng ebidensya? Tingnan natin sa punto de vista na ganito. At patingan man, pasensya na ka na, antok ako.
So, ang mga elemento ng kaso na crime against humanity ganito. Una, may patay. Sabi ko kanina nahihirapan ako kung ako ang ICC, paano ko patunayan na may patay nga? Kasunod, paano ko patunayan kung paano namatay? Ngayon kung nandito sa Pilipinas ang mga pinatay na aking lilitisin, ano ang ebidensya bitbitin ko galing sa Pilipinas? Makukuha ko ba na hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC? Paano patunayan ang mga pangalan? May mga pangalan ba yung mga namatay? Actually, nakita ko may listahan sila. Pero problema, paano patunayan na namatay ang mga tao? Next, patunayan mo kung sino pumatay. Bakit? Kailangan ko malaman, may patibay, mapatunayan kung sino pumatay dahil iyan ang magkukunik kay Duterte. Kasi kung wala akong ebidensya, may papakita na si Duterte talaga nag-utos na pumatay, ay mananalo na si Duterte. So ano kaya? Hindi ko lubos maisip ko anong ebidensya meron sila may papakita. Halimbawa, nakuha nilang lahat ng pulis na pumatay. Paano nila mapakonek si Duterte? Ang nakikita ko lang na gagamitin nila ng ebidensya ay ebidensya ng pagbibigay doon ng pera o reward. Andun na si Ruina Garma. All right. Magsasabi siya, nagbibigay siya ng reward sa mga pulis na nakapatay. Pero, hindi naman ibig sabihin na pagbibigay ng reward sa pulis ay pag-uutos na pumatay. Eh kung ang depensa naman ni Duterte, hindi ko inutusang pumatay. Tapos, ang ebidensya na mabigat ay dapat i-produce ng umaakusa ng ICC. Paano nila ma-counter ang presumption of innocence? Paano nila maka-counter? So anyway, lahat ng yan po ay pag-usapan pagdating doon. Pero sa ngayon pa lang, nagsasabi na ako ng kahirapan base sa aking experience na trial lawyer kung paano gagawin. Wala akong alam na pamamaraan. Siyempre, dapat kong i-connect si Duterte sa bawat patay. Eh kung kukunin ko naman mga video, ang sinabi na ni Duterte, patay, kill, kill, kill. Pero ang patayin nyo lamang po yung mga nanlaban. Wala tayong ano. Anyway, what is important here is, binalita ko lang, Mick, at may konting background at saka konteksto, ano ang madadatnan ninyo kung mag-confirmation of charges na. I hope the confirmation of charges ay magiging live stream. So, hanggang dyan na muna tayo. Balik kayo mamaya. May patanggalan ko ng antok after 30 minutes. Pag-usapan natin ang mga ebidensya na isusumiti ng ICC. Okay? Maraming salamat po. At paki-like, paki-share. Tawag na lang ako. Edwin Burgos, are you okay? Are you in your right mind? Skinam peke kung kang abogado. Kung abogado ka, nag-ano po ako, nakapasa po ako sa Barisan 2005, Elvin Burgos. Pero kung ang tono ng ng pananalita mo ay galit ka sa akin, tanggalin ko na lang po pangalan mo, ban na lang po kita. Okay? Kaysa pa ako, kaysa mas stress. Good evening, Attorney Kasing, watching from Hong Kong. Maraming salamat po. Si Hagorn, Marlene Bundok, good evening, Doc Toto. Tapos Maria Bisaya, watching from Baguio. God bless, Attorney Kasing. Tapos si Kush, si Miriam Marsan, Assalamualaikum. Alaikum assalam, Miriam. Dr. Attorney Ala, bless you. Po, mapipiyak ka, Attorney. Away, mapipiyak ka, Kano Mambo.
at ng pamilya mo sa MSU Marawi, ka nag-aral kaya matao ka matao ka sa Pitiro sa Maranao. Matao sa Kapitiro. Um, Alhamdulillah attorney, mahal mo mga Maranao. Uy, so mga Maranao, miyamisakan sa mga Maranao. So mga Maranao na mga roommate ko sa boarding house na mata na more than 3 years. 3 years kami nagsama sa hirap at ginhawa sa mga Maranao na mga kaklase ko at mga ka-roommate ko sa Room 22 sa Super New Boys Dormitory. Sila ni Engineer Alex Mohamad, ah, si Engineer Suong, si lahat engineer, eh. Ano, miyakan ano, miyakanakan sa mga classmate akan, mga Maranao, mga engineers. Langon kami mga engineers. Addict at NPA yan, sir. Okay? Si Virgie Piquero, Pilipilos, evaluate. Ah, dito pa lang 6 viewers pero ang like better to evaluate. Okay, bakit napipili? Suntok ka sa buwan, ambition mo to. Okay, lagyan ng mga ganong comment. Walang problema ako dyan. Dennis Kausing, kapatid ko po. Pero naman, just this I tell you, no? I'll tell you, I'd rather be honest, Pilipilos. Ang impression ko po sa iyo ay galit ka sa akin. Ganun po. Pero pasensya na, yan ang impression ko lang. Lagi mo binibilang 6 viewers. Siguro saan ka ba? 6 viewers hindi pa nakita. Sa ngayon nga, kanina 300 plus na. Ngayon bumaba lang, 200 plus. Oh. Bakit mo sabi 6 viewers lang? Maaga ka pa siguro. Okay. Tapos, bombastic, telefantastic nabasa ko na. At saka Philip, hindi yan sukatan na kung mababa ang view mo pag-strike, pag live mo. Kasi ang pinakamaraming libo-libo nanonood po sa akin na Pilipinos ay nanonood po ng hindi ng live. Puro replay po. Okay? Hindi po ako better to evaluate. My evaluation is correct that I will pursue. Okay, ngayon nakita mo, unfair ka kung hindi mo nakita sa ngayon ang views ko ngayon. Tapos sino pa si Pagaw Baker, good evening po, Tirador, Helen Baguio. Tapos si Marilyn Bundok, ingat palagi. Jan Sir, God bless you always. Philye Bia, always watching your vlog. Salamat po. Salamat. Paki-like lang po. At para maraming mag-join sa atin, manonood sa atin. Okay. Paki-like tsaka paki-join kung hindi pa kayo nakapag-join. Salamat po. Dito kayo makakakuha ng tamang analysis. At ang analysis ko po ay hindi po yung twisting, kundi analysis na kabase po sa batas. Ang analysis ko dahil nakapabor kay Duterte, galit na galit sa akin ng mga DDH. Okay? So magandang gabi, Christian Duarte. Rajak Nasaludin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga pagari akan, nagupakat akan. Tapos marayaw dun sa mga mga tausog. Sa mga Chabacano, buenas noches. Okay, maayong hapon, mayad nga hapon, maupay nga hapon, hindi hapon gabi. Tapos maray na banggi, maya pabengi sa mga mga kabalin ko. Okay, kabalin ko, Aura Sausa. Sino pa? O sige, hanggang dyan lang muna. Balik ako, video na antok lang ako, medyo pawalan ako ng antok.